mga ka-Team Empires! My name is Rosal Batoktoy. I'm your coach for tonight. And ngayong gabi po ay magkakaroon po tayo ng training entitled na 5 Basic Skills. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is all about the 5 basic skills, which is, ito naman ay isa sa mga fundamentals na kailangan mo talagang matutunan dito sa negosyo natin. Hindi pwede na nasa fast track ka tapos hindi mo ma-master itong 5 basic skills. Kasi ang sikreto din namin dito, bakit kami kumikita ng malaki, bakit kumikita ng 5 digits income per day, 6 digits income per week, it's because dahil din po yan sa itong 5 basic skills. Na pag ibig sabihin ng 5 basic skills, basic from the word itself na basic, talaga namang basic na basic, ito ang unan mo talagang ima-master the moment na ikaw pumasok ka sa ganitong klaseng negosyo. So itong 5 basic skills na to, kailangan natin to para kumita tayo sa negosyo, especially na ikaw ngayon na nagsastruggle ka kung paano ba gagawin itong negosyo natin online because first time mo, 'di ba? First time mo sigurong maka-experience na ganitong klaseng negosyo, paano ba siya i-manage, paano ba siya gagawin. So, alam ko ang daming katanungan dyan sa iyong isipan ngayon kung paano ba tama ba itong ginagawa ko, sakto na ba itong ginagawa ko sa business na to. So, itong 5 basic skills, dito mo malalaman kung tamang-tama na ba yung ginagawa mo everyday sa negosyo natin? Saktong-sakto na ba or may kulang pa ba? Kagaya din namin, ito din yung ginagawa namin which is talaga namang proven and tested. This is the reason why bakit yung coach natin kumikita ng malaki. Kasi noong unang sinimulan niya ang business, ito rin naman ang ginagawa nila Coach Jihal, sa lahat ng mga mentors and coaches under sa Fast Track 4x4 system, ito rin po ang aming sekreto. Hindi talaga siya matatawag na sekreto kasi tinuturo po namin yan sa lahat ng mga ka-business partners natin. Ngayon, tapos ka na sa lesson 1, tapos ka na din sa lesson 2, tapos ka na sa lesson 4 and lesson 3. Ngayon, let's dig deeper na naman sa 5 basic skills or sa tinatawag nating Facebook marketing sa business natin. And sa pag-uusapan po natin ngayon, which is the 5 basic skills, ngayon po ako po yung magte-training sa inyo para naman magkaroon kayo ng dagdag karunungan para sa ating negosyo. Ayan, so magsa-start na po ako. Yung 5 basic skills po natin, basic, ito yung ginagawa natin everyday sa business. So, kahit nandyan ka sa inyong kasariling tahanan, kahit nandyan ka sa sarili mong opisina, kahit nasaan ka pa man, as long as you have the Facebook, your messenger, your internet, pwede mo talaga magawa itong 5 basic skills natin. So, para itong daily habits natin everyday. So, first of all, first is online prospecting. Unang-una sa lahat talaga yung online prospecting. So, we're going to tackle about it kung paano ba gagawin ang online prospecting. Paano ba tayo magkakahanap ng mga clients or prospect sa online. Pangalawa naman nating pag-uusapan is the business presentation. So, after mo makita ng prospect or client sa online, sa Facebook, pag meron na ka na nakakita na client, ang gagawin natin dyan is, of course, perepresentaan natin sa sistema natin. So, paano ba mag-present? Ano ba ang tamang proseso para mag-present sa system na talagang naiintindihan nila? So, pangatlo namang pag-uusapan natin is the closed dealing. Paano ba mag-closed deal? Sa closed dealing, this is closing the deal. So, dito ka na makaka-create ng sale kung negosyante ka o sale ang tawag doon. Sa closed dealing, dito mo na siya mapapadala siya ng pera, mako-close deal mo na kung kailan siya sasali sa business, kailan siya magsa-start sa negosyo, dito mo na binibigyan niya ng form, na fill-upan niya, yung ID niya. So, ito na yung closed dealing we're in. Dito na siya magpapadala and magko-commit na sasali siya sa business natin. So, the fourth one is follow-up. Paano ba siya i-follow up? Ayan. So, ano ba yung mga gagawin natin sa kanila sa pagpa-follow up? Hindi pwedeng sumali na sa negosyo tapos hindi natin i-follow up. And meron din mga ibang mga tao na sasabi na sasali sila on this day. Paano ba sila i-follow up na talagang mapapasali mo sila sa business natin? Right? So, ikalima naman is handling rejection. What if yung tao na prospect mo or na client mo is magre-reject sa'yo? Anong gagawin mo? Paano ba i-handle yung mga rejections? So, dito guys, sa 5 basic skills, ito ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Wherein dito natin mas malalaman talaga na advance about sa paano ba i-manage itong 5 basic skills natin. So, number 1,
unat-una sa lahat, before pala ako magsisimula, of course, getting ready muna tayo. Every time na gumagawa ka sa negosyo, talaga namang isang araw, the start of the day, morning pa lang, dapat ready ka na. Sa simula pa lang sa araw, I would suggest everyone na dapat talaga mag-pray ka. So ginagawa ko din everyday, nagpe-pray talaga ako. Hindi ako lumalabas ng bahay, hindi ako lumalabas ng higaan ko kung hindi ako nakakapag-pray. So dapat nagpe-pray talaga, nag-thanksgiving ni Lord, and of course naka-ready tayo. Pag ikaw nandyan ka na sa iyong computer or nandyan ka sa laptop mo, kung nandyan ka na sa harapan ng cellphone mo, the moment na hawak mo na yung cellphone mo, ayun, so dapat getting ready ka din. So, paano ba mag-getting ready, coach? So, pag getting ready mo, dapat getting ready, unat-una sa lahat, yung image mo. So, since nandito tayo sa online ngayon, so of course, hindi natin makikita personally yung tao, 'di ba? So, ang gagawin natin sa Facebook or sa video call, sa picture, kung ano pa man dyan, basta importante, yung image mo, ready na din. Yung image mo, okay, naka-makeup ka, nakaligo ka na, nakabihis ka na, nakabihis pang opisina ka na, nakabihis pang duty ka na, 'di ba? So, actually, yung negosyo natin, hindi naman tayo dito parang empleyado na nagtatrabaho tayo, pero let's bear it in mind na negosyante tayo. So, pag lagi mong iniisip na negosyante ka, talaga sa isipan mo, business, negosyante ka, businessman ka. So, dapat din sa ating image din, pang negosyo ka din. So, kahit din kami noon, hindi ako sanay mag-makeup since nagde-negosyo ako, kailangan ko talaga maglagay ng makeup sa mukha ko para maging kapresentable ako sa harapan ng aking mga guest or mga prospect ko. 'Di ba? So, 'di ba mas nakaka-motivate talaga pag maganda or gwapo ka sa harapan nila. So, napakaganda no, naka-advantage natin, online lang tayo, hindi tayo nila nakikita personally. So, mas maganda siya kaysa makikita mo siya personally, 'di ba? So, mas convenient talaga dito sa online. Image mo pa lang, kung pwede, hindi ka naka-t-shirt, kung pwede naka-kwelyo ka, pwede naka-coat ka, or pwede something na very representable siya sa harapan nila. Yung ikaw din mismo mabibighani sa beauty and sa kagwapuhan mo. Ayun. So, next naman is improve your Facebook account. So, sa online imaging natin, not only your physical appearance, but also sa iyong Facebook. Sa Facebook mo pa lang, ito yung importante eh. Talking about online imaging, ito yung panamit mo or yung itsura mo sa Facebook mo. So, sa Facebook mo, ipakita mo doon na professional ka, ipakita mo din doon na maganda yung mga photos mo. Kumbaga, klaro yung mga pictures, walang malabo. So, kung pwede, sa Facebook mo pa lang, maganda na, very presentable na siya. So, yung mga postings mo, yung mga background mo, wala kang background na pangit, wala kang background na maraming labahin, 'di ba? So, maraming mga damit sa background mo. So, iwasan po natin 'yon. So, standard po natin na every time na nagpo-post tayo sa Facebook, tingnan natin or examine natin yung mga itsura natin sa Facebook, kung maganda ba siya tingnan, presentable ba siya tingnan, maganda ba siya tingnan ng mga taong titingin ng Facebook mo, titingin ng profile mo. And mas maganda yung editing ng mga pictures mo, maganda din. If ever na wala kang editor, pwede mo namang magpatulong ka sa amin. Kami yung mag-edit ng pictures mo para mas gumanda pa siya. Kasi dito sa negosyo natin, mas advantage talaga pag maganda and presentable yung Facebook mo. Kasi kung na-observe mo, pag ikaw nag-scroll ka ng Facebook, magkita mo yung mga profile ng mga tao doon, kung sino yung mga magaganda ang mga pictures nila sa Facebook, sila yung maraming mga friends, sila yung mga maraming mga likers. So dito din sa business natin, sa Facebook mo pa lang, dapat yung Facebook mo napaka-presentable. So paano ba maging presentable yung Facebook mo? I-clean up mo yung Facebook account mo. Paano ba tayo mag-clean up ng Facebook account? Ipang-delete mo yung mga posting mo doon na mga walang kwenta, yung mga posting mo doon na walang sense of humor, yung hindi kailangan or hindi necessary sa pagnenegosyo natin. Especially doon, nagre-reklamo ka na may nangutang sa'yo, nagre-reklamo ka na may marami kang reklamo doon, marami kang mga complaints doon. So, iwasan po natin mag-posting tayo ng mga negative sa Facebook natin. Dapat sa Facebook account pa lang natin, positive na positive yung nilalagay natin. Early in the morning pa lang, nagpo-posting ka na ng mga positive quotes, mga positive pictures. Tapos, lagyan mo din ng mukha mo na talaga namang nakasmile ka. Kasi, yan yung isa sa mga makikita nila kung anong klaseng tao ka. Makita nila doon sa mga posting mo kung mabait ka ba,
Pagkita nila doon, ang dami mo palang reklamo, ay swapang mo pala, 'di ba? So maganda talaga na i-clean up natin yung Facebook account natin kasi importante po 'yan. Diyan tayo din nakabase kung ano yung personality natin. So cleaning up our Facebook account. Next is avoid negative post. Ayun. So wag lang po tayo mag-post or mag-share ng mga negative issues, especially sa politics, especially sa nangyayari sa ating presidente or kung ano pa, etc. Or kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Mas kung pwede lang na iwasan po natin yun na mag-post or mag-share about that kind of issue kasi hindi naman din po yan related sa negosyo natin. So, yan isa sa mga bagay na kailangan nating iwasan sa ating Facebook. And kung pwede, sa Facebook pa lang natin, sa itsura mo pa lang, ang goal natin dyan is makagain tayo ng trust and be legit tayo. So, gaining the trust sa Facebook natin, dapat pag nakita nila yung Facebook natin, masasabi nila sa sarili nila na, ay, itong tao na to, totoo to, ay, itong tao na to, maaasahan to. So, let's make it legit. I-legit natin yung Facebook natin na kung pwede, wala tayong mga post doon ng mga poster, di ba? Yung walang yung mga pictures sa ibang tao, pinopost natin sa Facebook natin, ginagawa nating profile which is hindi naman sa atin. So, mas mabuti na yung picture mo mismo ang ilagay mo doon. Picture mo na naka-picture ka, background mo sasakyan, picture mo na nasa labas ka, background mo is mga landscape. So, mas maganda yung ganun mga post kasi nakaka-build siya ng trust and masasabi nilang legit na legit. So, especially, nandito ka na ngayon sa business. Nandito ka na ngayon sa business world. So, kung pwede yung mga post mo is na meron ng mga logo ng Fast Track, pinopost mo yung mga nag-income sa business natin, pinopost mo yung mga bagong sali natin, and ikaw din mismo nagpo-post ka, and meron din mga kasamang magagandang quotes. Magagandang quotes na you are sending a message to them na ganitong klaseng tao ka. O, kasi whatever you post in your Facebook, ito yung nagpapatunay kung anong klaseng tao ka. So, careful tayo sa mga pinoposting natin kasi nagnenegosyo na tayo. Hindi na tayo ordinaryong tao. Ang Facebook sa atin is yan po ang ating business field. So, alagaan natin yung Facebook account natin na hindi tayo makapost ng mga something negative doon. 'Di ba? And next naman na getting ready mo is setting up your business. So, since negosyante ka na ngayon, yung Facebook mo, i-set up mo siya for business. Prepare your materials. Yung materials na kailangan mo dito is of course Android, iPhone na cellphone, laptop, computer set. So, kung ano yung meron sa'yo, importante meron kang internet connection. Meron kang internet connection and application sa Zoom. So, isa sa mga bagay na importante sa atin dito is yung Zoom. Dapat mag-download ka ng Zoom meeting application para yan po ang magamit nyo sa ating business. Every time na nagbi-business meeting tayo, nagtitraining tayo, kailangan natin ang Zoom meeting kasi dyan tayo nag-gather. And next is save videos. Ngayon, negosyante ka na, siguraduhin mo na ikaw mismo nakasave ka na ng mga videos na kailangan natin for the trainings, nakasave ka na sa mga videos na kailangan natin para sa ating business. Videos sa mga kumita ng income, videos sa mga bagong sali sa business, or videos na training nila Coach Glenn. Yung lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4 natin, dapat meron ka doon, nag-compile ka na doon, na-save mo yung mga links niyan. And next is pictures. Pictures sa mga kumita dito sa business, income, sa mga bagong sali. So, dapat nakasave ka din dyan. I-compile mo yan sa isang folder. I-compile mo yan sa isang folder. Ito is business files mo. Ito yung mga business videos mo. Ito yung pictures sa mga nag-income. Ito yung pictures sa bagong sumali. Ito yung pictures ko na kumita ako sa business. So, dapat meron kang separate folder dun. 'Di ba? Sa mga photos mo, ilagay mo yan sa separate folder mo para in case na magamit mo sa business, madali mo lang siyang makita. Next is links. Ang links is kailangan natin yan, especially tayo ay magre-present. So, meron tayong mga links of trainings, i-save nyo yung links. Iba kasi is hindi nakaka-save ng video eh. So, ang gagawin mo is i-copy mo lang yung links, tapos i-save mo yun sa notes mo. Sa notes mo or sa message mo, depende sa'yo. Ako, sinisave ko yung mga links ko sa notes ko. So, sa notes ko, meron dun business links,
This is the lesson 1 link, lesson 2 link, lesson 3 link, lesson 4 link. And meron din akong link sa mga open mind videos. So open mind videos ko, meron akong link para sa empleyado, link sa estudyante, link para sa OFW, and open mind link para sa isang negosyante. So dapat yung mga links din nakasave ka para if in case na kailangan mo, madali mo siyang makita. Okay? Next is itong adding friends. Unat-una sa lahat, yun, prepared ka na, 'di ba? Ready ka na, meron ka ng mga materials. Yun ang mga materials na kailangan mo. Ngayon naman, unat-una sa lahat when it comes to online prospecting is the adding friends. Adding friends, ito yung pagma-market natin, ito yung paghahanap natin ng prospect or client sa negosyo natin. Sa pag-adding friends natin, mag-add ka ng friends at least 10 plus 10 persons per day. Itong 10 persons per day, ito na po yung pinakamaliit na pwede mong i-add every day ha. So sa amin, hinahabit talaga namin na 30 persons i-add namin every day. So coach, hindi ka ba nabablock? 30 persons yung ina-add mo every day? Hindi ako nabablock. It's because hindi ko naman siya sinasabay sa pag-add. So from the morning, mag-a-add ako ng 10 friends. Afternoon naman, mag-a-add naman ako ng another 10 friends. Evening naman, mag-a-add naman ako ng 10 friends. So, hindi sabay-sabay kung ina-add yung mga tao na yun. From time to time ko sila ina-add. So, pwede mo din gawin to. Pag ikaw wala ka nang makausap sa messenger mo, mag-add ka, mag-add. And sa pag-add mo ng friends, hindi ka din basta-basta mag-add ng friends. Hindi ka din basta-basta mag-add lang kung sino-sino dyan sa Facebook mo. Bakit? Hindi kasi lahat ng mga ma-friends mo sa Facebook ay potential para sa business natin. Remember, this is a business na kung saan applicable siya sa mga taong first and foremost, ayan, meron tayong tinatawag ditong man. Ang pag-determine kung sino yung i-add mo na friends sa Facebook mo ay tinatawag namin yung man. Ano yung man? M-A-N. M, ito yung taong may pera. Money. M stands for money. Ito yung taong may pera. Yung tao, sa tingin mo pa lang, sa friends, sa iyang Facebook account, makikita mo sa Facebook account niya, ay, itong tao na to, may kaya to. Itong tao na to, may trabaho to. So, sa tingin ko, may chance talaga siya na makasali sa business kasi may pera siya, may pampuhunan. Pangalawa is the A, letter A. Ano yung letter A? Ang tawag sa letter A is authority. Ang authority, ito yung mga taong may mga posisyon sa pangatrabaho nila. Especially mga police, teacher, mga barangay captain, mga kapitan, ano pa dyan. So, may pangalan, may rangko. So, itong mga taong na to na may rangko, for sure talaga na kayang-kaya nila yung business din natin. Especially mga frontliners. Ayun. So, yung mga frontliners na to, pwedeng-pwede talaga sila sa business. And third one is the needs. Yan. Yung letter N is the needs. Ang needs is ma-identify mo to kung may pangangailangan ang tao na to. Nakadepende yan sa mga postings niya, nakadepende yan sa mga postings niya sa kanyang Facebook. Makikita mo kasi yung tao if ever meron ba siyang problema, meron ba siyang needs. Makikita mo yung needs niya the moment na makakausap mo siya. 'Di ba? Ano bang klase nga needs? The need for money, the need for income, the need for extra income. So, yan, tatlong klase, tatlong karakteristik ng tao ang kailangan natin. Una sa lahat, yung money, authority, at needs. Ayun. Ayan, 'di ba? So, ganun siya. Yun ang mga taong hahanapin natin sa ating pag-a-adding friends. Yung taong may money, may authority, and pangatlo is yung needs. Na kahit walang pera, pero may needs siya. I know for sure, kayang-kaya niya hanapan ng paraan para makasali sa business dahil meron siyang needs. Meron siyang rason bakit kailangan niyang gawin ang negosyo kasi kailangan niya. 'Di ba? Iba talaga ang tao pag may pangangailangan kasi kahit walang-wala yan, kayang-kaya niya hanapan ng paraan ang business. Right? So, sa pag-adding friends mo, ayun, sino bang mga taong pwede mong i-add? Itong OFW. Basically, ito yung mga na ma-add mo. Mga OFW, teachers, frontliners, seaman, and employees. Ayun, so yan talaga, makikita mo dyan. So, basically, yun ang mga taong i-add mo sa iyong friends every day. Check mo siya. Paano mo ba siya ma-identify kung OFW ba yan? Nagsa-stalk ka din sa mga Facebook account niya. I-stalk mo siya, tingnan mo yung mga postings niya.
tingnan mo yung mga comment, tingnan mo yung mga quotes niya, makikita mo dun kung ano yung trabaho niya, mga pictures niya. So, let's be a stalker sometimes. Ayun. Hindi naman tayo stalker talaga. Wherein, makikita mo din yan sa profile niya Kaya nga tinawag yung profile kasi dyan pa lang sa profile, makikilala mo kung anong klase ang tao na nakikita mo sa Facebook account mo. 'Di ba? So, next naman is daily postings natin. Sa daily postings natin, at least mag-post tayo ng 2 to 3 postings every day. Sa business postings natin, mag-post po tayo ng 2 to 3 postings every day. So, isang posting na sa negosyo natin every morning, isa naman sa afternoon, and isa naman sa evening natin. So, ang gagawin mo dito sa negosyo natin, ano ba yung ipopost mo? So, ika-copy-paste mo lang yun kung ano yung pinopost din ng mga coaches mo, ng mga mentors mo, and meron tayong tinatawag na group chat sa fast track na group chat natin, doon ka mag-copy-paste kung sino man yung pinoposting doon. So, ganun na siya kaganda kasi copy-paste business lang talaga to. And next is My Day or Your Story. Sa My Day or Your Story, importante siya kasi sa My Day natin, dyan natin makikita ang mga maraming viewers sa sa Facebook natin. Makikita mo sino yung nag-view, makikita mo sino yung nag-react. So, kung titingnan mo, yung My Day natin or yung story natin, pwede siyang umabot sa 1,000 viewers talaga. So, maganda siya kasi maraming mga tao ang makaka-access sa My Day mo. So, importante din, after mo mag-posting, mag-My Day ka din. And huwag mong kalimutan yung mga personal post mo din. Na hindi lang puro business lang yung pinopost mo, kundi mag-posting ka din about sa sarili mo. All about sa sarili mo, na ikaw ba ngayon, na lumalabas ka, nasa restaurant ka, or ano man yung ginagawa mo, yung talagang maganda yung mga postings mo, gwapo ka. So, yun, maganda yun pag yan ang minamay day mo kasi mas nakaka-inspire ka din ng maraming tao. 'Di ba? So, transactions, new sign up, or income. Ito yung mga imamay day mo, yung mga transactions natin. Ito, grabe, bagong sumali sa business natin. Ayun, i-post mo yan. Mga new sign-ups natin, mga income sa mga ka-business partners natin kumita dito sa business, i-post din natin sila. Ang purpose po niyan is para mas makita nila na ikaw is nagnenegosyo ka sa Facebook mo. Ayun. So, next naman natin sa online prospecting. What if meron ka na nakita na prospect, meron ka na nakita na client? So, it's dalawa lang yan It's either sila ang lalapit sa'yo or ikaw yung mag-introduce sa kanila. So, ang tawag dito ngayon is direct approach. Yung ikaw mismo ang mag-introduce sa kanila, ang tawag po niyan is direct approach. Sa direct approach natin, ito po yung gagawin natin. Meron tayong tinatawag dito na script. So, sa mga nabigyan ko na ng script, ayan, sa mga naka-apply na ng script, alam nito. Sa mga baguhan naman natin na sumali, ask your sponsors, ask your coaches about this script. Kasi meron po kaming script na ginagamit sa business na to. Especially kung busy ka sa trabaho mo tapos wala ka ng time na mag-type-type pa dyan. So, itong script ang pwede mong magamit para mabilis kang makapag-respond sa mga prospect mo. So, ang tawag dyan is direct approach. Dito naman, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-direct approach. Sa direct approach natin, ayan, makita mo dyan, meron tayong script na ginagamit dito. First and foremost, magpapa-introduce ka talaga sa sarili mo. Hindi naman pwede na ikaw unang nag-approach tapos hindi mo kilala yung tao, 'di ba? So, mas mabuti talaga pag ikaw nagpapakilala ka. Good day, ma'am. Good day, ma'am. I am Rosel Batoktoy from Fast Track 4x4 System. Kasalukuyan po kami naghahanap ang 4 na katao sa aming team na willing kumita ng extra sideline income habang nasa bahay, opisina, abroad, or naka-duty. Pwedeng gamit ang smartphone at internet. If ever interesado po kayo, we are much willing to share the system po na ginagawa namin para kumita. So, yun yung introduction mo, which is diretsahan mo talaga siyang pinopropose mo sa kanya yung business. Ayan, tapos mag-send ka din ng picture mo. Parang yung itong picture mo this is something like alternative siya sa calling card. Di ba pag negosyante ka, meron talaga yung calling card? Dito, ito rin yung calling card natin. Ayan, so, sa mga gustong magkaroon nito, ayan, pwede nyo lang i-chat si Coach Nico para siya lang bahala maka-edit. Importante kasi yan sa business natin. Diba? Dapat magpapakilala muna tayo para makapasok tayo sa kanilang mga buhay. 'Di ba? So, hindi naman pwede yan na basta-basta lang tayong pumasok, basta-basta lang tayong nagtatanong. So, of course, let's respect also the private life sa mga taong nakikilala natin sa Facebook.
So, para naman makapasok tayo sa kanilang mga buhay, dapat din unat-una sa lahat, mag-introduce muna tayo and hihingi natin ang kanilang permiso kung okay ba sa kanila na i-share sa kanila yung business opportunity. Alright? So, next naman, how? Magko-comment yan ng how. Once if magtatanong yan kung how, ayun, so next naman script natin. So, meron po tayong script niyan. So, tuturuan po namin kayo kung paano dyan. So, may isa-send po ako ng video link para malaman nyo po kung paano gawin ang business na ito. Marami na rin natulungan sa opportunity na ito katulad nila. So, ang ginawa namin is nag-send kami ng mga pictures ng mga taong kumita, tsumeke dito sa business natin. So, maraming natulungan sa opportunity na ito. So, pinapakita natin sa kanila kung anong meron sa business na to. Kasi, yung iba kasi, ang thinking nila about online business is benta-benta lang, ganun. So, iba naman tayo kasi ang ginagawa natin dito, hindi tayo sa pilitan nagbebenta-benta. So, mas maganda kung introduce muna natin sa kanila kung magkano ba yung kinita ng mga ka-business partners natin, sino ba yung mga ka-business partners natin dito sa business natin. So, the introductory part, ayun, isendan mo ng mga pictures, testimony ng mga taong kumita. Ayan, meron college graduate, merong frontliner, merong teacher, and mas mabuti na din na malaman mo kung ano yung background ng taong kinikilala mo, yung pinoprospect mo. Kung siya ay isang frontliner, sendan mo siya ng pictures ng mga nag-income natin ng mga frontliners. 'Di ba? So, ang tawag niyan is right matching. Ang right matching is kung ano yung background ng taong kinakausap mo, sinesendan mo din siya or pinapakita mo din sa kanya yung magiging future niya dito. Pinapakita mo sa kanya yung mga katulad niya na kumita din dito sa business natin. In that way, makaka-relate siya sa negosyo. Sa ganung paraan, mas madali mo siyang makukuha. Mas madali mo siyang mapapaintindi sa business natin. So, yan. So, next naman, kung interested po kayo sa opportunity na ito, send nyo lang po yung phone name, address, contact number, and para ma-priority po kayo sa amin. So, next niyan is of course magtatanong yan kung paano ba yan, paano ba ginagawa yan, ang laki naman ng kita niyan, ano ba yung gagawin sa business natin. So, pag marami na siya mga katanungan, regarding about the system, the next thing that you do is hingian mo ng information niya. So, after your conversation, wag mo talaga tong kalimutan na dapat may name. Dapat nakuha mo yung pangalan niya, yung complete name niya. Nakuha mo din yung contact number niya. Importante talaga manghingi ka ng contact number kasi what if offline yan? Pag i-follow up mo yan, hindi mo na makokontak. Diba? Kasi wala kang phone number sa kanya. So, importante may phone number ka sa kanya. And address. So, it's either address or kung ano, mas mabuti talaga may phone number ka. Importante ang may phone number kasi yung phone number, yan ang magiging connection mo para makontak pa siya kahit offline. Right? So, naintindihan lang ba? So, yan yung goal mo. Ang goal mo sa direct approach mo is makuha yung interest niya and makuha yung commitment niya na magpa-explain kung paano gagawin yung business. So, pag marami siyang katanungan, sabihin mo sa kanya na, okay ma'am, sir, okay lang po ba na manghingi po ako ng contact number ninyo para matawagan ko po kayo for further information about sa business natin. So, mas applicable, mas mabuti talaga pag i-phone call mo yan kaysa online. 'Di ba? Kaysa Facebook lang. So, ang goal mo is makakuha ng contact number niya. Yung contact number tapos yung name niya. And set an appointment. I-set mo talaga yung appointment kung kailan ba siya hindi busy. Importante na malaman mo din kung busy ba siya or hindi ba siya busy. Kasi kung busy siya, wala ka sa right timing, hindi magiging effective yung pag-present mo sa kanya sa business natin. So, dapat talaga right timing. Wag mong discussan diretso sa business. Dapat, let's ask kung kailan ba yung available time niya, hindi ba siya busy? Kasi, pag busy kasi, hindi nagiging effective yung system. Hindi yun na-effective kasi hindi natin siya na-explain ng mabuti. Kasi may iniisip siya, marami pa siya iniisip sa kanyang isipan. So, mas mabuti talaga na get the available time kung kailan hindi siya busy. So, pag hindi siya busy, pag ganitong oras, mga afternoon, hindi na siya busy, yan ang oras na tatawagan mo siya sa kanyang mobile phone. Ayun. So, that is the time na ito-talk mo siya, kakausapin mo siya about sa business, ano ba yung mga katanungan niya sa negosyo. So, dyan na yan magsisimula. Sa unat-una pa lang sa online prospecting mo, ang dami mo nang pwedeng magawa, 'di ba? Basta the goal sa direct approach natin, ang goal sa direct approach natin is makakuha tayo ng phone number
Ayan, na-mention dyan, name, address, background, or contact number. Basta, ang pinaka-importante talaga dyan is contact number. Ako, nagpo-prospecting ako, ang kinukuha ko lang is yung name nila, tapos yung contact number. Tinitake note ko din kung ano yung background niya. 'Di ba? So, yan talaga yung importante sa lahat. So, ayan, additional ko lang din, every time na nagpo-prospecting ka online, I would advise talaga na maglista ka din. Dapat may sarili kang notebook na listahan mo sa mga prospects mo online. Kasi hindi po tayo robot na memorya natin lahat ng mga prospect natin. So, I know for sure may time din na makakalimutan mo sila. So, importante na may notebook ka. After mo na prospect yan, after nagbigay na yan ng contact number sa'yo, i-take down mo talaga sa notes mo. I-take down mo sa notebook mo. Kung sa cellphone mo naman, pwede din sa notes mo, sa cellphone mo. Pero mas effective talaga pag notebook kasi yung notebook hindi na de-delete, hindi na lowbat. Kagaya ng phones mo, di ba? So, ayun. So, yan yung ginagawa ko. Tinitake note ko talaga. So, after ko mag-take note niyan is dinadamihan ko pa yan. Hindi ako nasasatisfied sa isa lang yung napoprospect ko. Mas dinadamihan ko pa yan. Hindi lang isa, kundi ang goal ko everyday, may 30 prospects ako everyday. Kagaya ng pag-add mo ng friends sa Facebook, dapat din may 30 prospects ka everyday. From 1 to 30, dapat puno ng listahan yung aking prospect list. Ayun. Kasi sa negosyo natin, the numbers game kasi siya. Pag mabilis ka kumilos, pag madami kang mapaprospect, madami kang ma-experience sa business, for sure, madami ding papasok sa business mo. 'Di ba? So, numbers game lang yan. So, ang dali lang naman makapag-online prospecting pag ito, na-habit mo na, pag na-master mo na to, pag tatanggalin mo yung hiya mo, pag wala ka ng hiyang-hiya, talaga namang madali mong ma-apply ang ating online prospecting. Right? So, ayan. So, next naman. Next is the business presentation. Coach, meron akong prospect. Naset ko na siya ng time kung kailan ko siya pwedeng makakausap. Ngayon, coach, paano to i-explainan? Sino mag-explain, coach? Paano natin siya ma-explainan sa business? Ayan. So, itong business presentation natin, alam mo, napakaganda ng sistema natin. Kasi, sa negosyo natin, meron tayong mga recorded videos na madali lang nating magamit sa pag-explain. Pero, useless yung mga videos natin, yung mga explanation like video ni Coach Glenn sa how to earn 450,000. Yes, may video si Coach Glenn noon, mga 30 minutes lang, madali lang makita. Pero useless yung mga explanation sa system natin if ever hindi natin sila na-open mind ng mabuti. So, importante talaga na open mind natin sila ng mabuti, guys. Bakit? Itong open mind natin, this is an important thing sa pag-explain natin sa negosyo. Kasi talking about open mind, yung binubuksan mo talaga yung isipan nila sa kagandahan ng negosyo natin. Binubuksan mo yung kaisipan nila not only about the business but also the reality that is happening in our world today. So, open mind. Paano ba mag-open mind? So, pag open mind mo, always tell them talaga na bakit kailangan natin na mag-online business. Why is it na yung negosyo na online, ito yung perfect business today? So, we need to let them know na importante sa atin na mag-online business sa panahon ngayon, especially may pandemic tayo, kasi ang dami nang ang negosyo sa labas na nalulugi. Ang dami nang ang mga trabahante sa labas na nasisibak sa kanilang mga pwesto, yung mga trabahante na wala ng trabaho kasi nalugi na yun din yung mga kumpanya na pinagtatrabahuan nila. 'Di ba? Kung makikita mo sa panahon ngayon, to be practical, mas mabuti, mas advantage talaga pag ikaw mismo may sarili kang online business. Kasi pag sarili mong online business, ikaw mismo ang may hawak sa future mo. Ikaw mismo ang may hawak sa negosyo mo. So, talagang hindi ka mawawalan ng trabaho, hindi ka mawawalan ng source of income kasi may sarili kang business, 'di ba? So, importante talaga sa atin ngayon, especially pag wala tayong trabaho, ano naman yung mangyayari sa'yo? Wala ka ding sahod. And kung wala kang sahod, wala kang mabibili, wala kang magagamit pambili ng pagkain. Paano na makakakain yung pamilya mo? Kung ikaw meron kang anak, paano na yung panggatas ng anak mo? So importante sa atin na magkaroon ng income. Magkaroon ng income na yung nasa bahay ka lang, pero pwede ka palang kumita. And this is the advantage of our business right now. Kasi, ang daming mga empleyado sa labas, ang dami ding mga negosyo sa labas, pero
napakalupit naman din kasi nalulugi na din. Palugi ng palugi ng palugi. And kung titingnan mo yung ekonomiya natin ngayon, talaga namang down yung economy natin sa Pilipinas dahil sa nangyayari na virus. Tama? And kung makita mo noon yung mga tao negative about business, ngayon, after na pumasok yung COVID sa Pilipinas, dito na-realize majority ng lahat ng mga tao kung gaano talaga kaimportante ang online business. Yung mga tao na noon negative sa negosyo, ngayon sila na mismong lumalapit sa business natin. So dito mo talaga ma-appreciate na pag-usapan talagang negosyo, lahat ng tao na nakikinig na. And ngayon, usong-uso na ngayon na ikaw meron kang trabaho at the same time meron ka ding business online. Hindi na uso ngayon ang isang source of income lang, kundi ang uso ngayon is dalawang source of income, 3 source of income, or madaming sources of income. Bakit? Hindi sapat ang isang trabaho lang. Hindi sapat ang isang source of income lang dahil nagmamahal din ang mga bilihin natin, nagmamahal na din yung presyo ng mga bilihin, nagmamahal na din ang ekonomiya natin ngayon. 'Di ba? So, let him realize those things. Ipaintindi mo sa kanya, iparealize mo sa kanya kung gaano ba ka-importante ang ganitong klaseng negosyo. And in that way, pag yan makarealize na, dyan mo na i-open ang business natin. Mag-realize na talaga na online na talaga ang lahat, yun, mag-order. Imagine, ayaw mo ng online, pero ikaw nag-order ka naman din ng online. Lazada, Lalamove, online transactions na nga tayo sa bangko ngayon. So talaga naman, kung ayaw mo sa online, mapapahuli ka talaga. So, wag na wag kang papayag na ma-left behind ka kasi sa panahon ngayon, online na tayo, online na lahat. So, ito ngayon, online business siya. Ito ngayon ang opportunity na pwede mong pasukan talaga. Ito ngayon, baka ito na yun maging chance mo, baka ito na yung opportunity mo para magbago yung status ng buhay mo, baka ito na ang sagot sa mga problema mo at mga katanungan mo. So, pag yan, open na open niya talaga sa business, ma-open siya, nakikita siya ng extra kahit nasa bahay lang. Ayan, yan talaga ang i-specify natin sa kanya na sa negosyo na to sa fast track, may bibigyan ka ng tsansa na kumita ka kahit nasa bahay ka lang. Ganun siya ka-importante. Yung global crisis natin ngayon, yung ekonomiya natin ngayon, wag na wag kang mag-expect na babalik pa tayo sa normal. Kasi this is the new normal way. 'Di ba? So, everything happens for a reason and a purpose talaga. And wag na wag kang mag-expect na babalik pa tayo sa normal sa dati nating gawi. Because sa mga tao ngayon, of course, nag-a-adapt na sa internet world, sa online world. So, wag ka nang magreklamo. Dalawa lang yan magrereklamo ka or dediskarte ka. Kung ako sa'yo, hindi na lang ako magrereklamo kasi kung magrereklamo ako lang naman din ang mapupunta sa alanganin. So, ang gagawin ko is magdidiskarte na lang talaga ako. Didiskarte ako na maghanap ng another sources of income, which is online business. Sabi nga ni Chinkitan, the famous business entrepreneur, si Chinkitan sabi niya sa panahon ngayon, kailangan natin ng extra income para mas maging maginhawa ang buhay ng ating pamilya. So, para sa pamilya, gawin natin ang lahat para talaga sa ating pamilya. 'Di ba? So, next naman, after mo ma-open mind yon is, eto, ipepresent na natin yung business sa kanila. Sa pagpapresent sa business natin sa kanila, there are types of business presentation. The first type is through video call presentation. Ayan, so, itong video call presentation, uunahin ko muna to. Sa video call presentation is nag-video call kayo, tapos nag-share screen ka, tapos, dyan mo sinishare yung ating business. Dyan mo sinishare yung ating negosyo. Ayan. 'Di ba? So, video call presentation ka. After the video call presentation is, ayan, so, video presentation. Yung video presentation natin is either short or long version siya. Sa short or long version, ito yung mapapakinggan mo. Meron tayong 15 minutes and meron din tayong 25 minutes. And next is a Zoom Business Preview. Pwede natin siya papasukin sa ating Zoom Business Preview every day at 6 p.m. So, meron tayong business presentation gabi-gabi. Pwede mo siyang papasukin doon. So, yun yung mga schedules natin sa ating business preview. So, sa business presentations natin, ayun, pumili lang kayo kung ano yung mas applicable sa inyo during those times, ano yung applicable sa inyo sa pagganitong oras. So, dyan mo lang yan makikita at malalaman talaga. So, next naman is we have here also closing the deal. Sa close deal natin, ayan, when it comes to closing the deal, dito mo na mapafinalize talaga yung
mga prospect mo na discussan mo about sa presentation. So, how to close the deal? Closing the deal, importante to kasi nandito na yung pag-close ng sale. Ayan, dito mo na siya mapapasali. So, first, after niya makita yung presentation, tanongin mo kung gusto niya ba sa negosyo, oo o hindi. Dalawa lang bagay ang pwede mo makuha na sagot niya. Oo or hindi. Ayan, yes or no. So, wag na wag kang matakot na no. Wag na wag kang matakot na reject kasi normal yan. Ang importante, at least sumagot siya. It's either yes or it's either no. Kung sagot naman niya ay yes, ayan. Next is sagutin mo siya, tanungin mo siya kung ano ba yung mga katanungan niya. Kung meron siya mga katanungan, sagutin mo yung mga katanungan niya. And next is, gusto mo ba sa negosyo? Nagustuhan mo ba yung business? Pag sinabi niya yes, gusto ko yung negosyo. Next then, pag sumagot niya ng yes, ang next natin gagawin dyan is, of course, let's explain the mode of payments and the process on how they will receive the package. Meron na po tayong script sa how to close the deal. So, yung pagka-close ng deal natin for elaboration para dito, next training naman din yan natin. Kasi, talking about closing the deal, mataas-taas na topic to. At the same time, mataas-taas na mindsetting ang gagawin natin dito sa closing the deal. 'Di ba? Kasi sa closing the deal, diyan na natin pinapaintindi sa kanila. Of course, meron silang makatanungan regarding sa business natin. After talking to them the process on how they will receive the package, of course, marami din silang makatanungan. Ask them what mode of payment he or she will be choosing. Ano yung payments niya? Palawan ba siya? Emlolier ba siya? Online transfer ba siya? So, marami dyan. Yan, next naman is the spillover system. Ayun, ito yung importante. Sa spillover system natin, i-explain sa kanila the advantage of signing up as soon as possible. So, this is what we call the speed of positioning, the urgency, the urge talaga, na kung sasali ka lang naman sa negosyo, bakit hindi ka sumali ngayon? 'Di ba? Kasi yung oras, talagang napaka-importante ng oras. Pag binilisan mong sumali sa business na to, mabilis ka din kikita sa ating negosyo. So, yun, tawag ng spillover system. But anyway, we're going to have a topic about sa closed dealing soon. So, another separate topic naman din yan sa atin. So, next naman is the follow-up. Ayun, ika-apat na skill is yung follow-up. Yung follow-up, importante itong follow-up kasi a lot of people here is bumabagsak sa follow-up. Na papresentaan na natin ng mabuti, perfect na yung pagka-presentation niya, perfect na din yung pag-close dealing natin, pero dito tayo bumabagsak sa follow-up. Bakit? Ano ba itong nasa follow-up? Sa follow-up kasi, dapat consistent ka dito. Sa pag-follow up mo, dapat naka-monitor ka dito. Ipa-follow up mo siya na, uy, kumusta? Especially meron tayong mga prospect na hindi pa sasali ngayon, kundi sasali pag ting sweldo na nila, ting sahod na nila. So, habang naghihintay ka sa araw na sasali yung prospect mo, dapat everyday mo, pina-follow up mo talaga. And one of the best and effective way to follow up your prospects, your qualifiers. Ang tawag po dyan is qualifier, yung mga taong na-discussan mo na sa business tapos hindi pa makasali, soon to be pa magsasali. The best way to follow up them is to mention them every posting in the comment section. So, ipopost i-mention natin sila sa every posting natin. So, paano ba tayo mag-mention? O every time na meron kang posting sa Facebook mo na nag-check itong ka-business partner natin, Chumeke, itong business partner natin, another new sign-up na naman, o especially yung mga new sign-up, na-challenge kasi sila niyan. Pag nakita nila sa postings mo, i-mention mo sila dun, sabihin mo sa kanila, oy, grabe, congratulations, ma'am, for joining the business sa Fast Track. Excited naman ako para sa iyo. Ma'am, ayun, i-mention mo dun na excited kang sumali yung prospect mo. Ayun, so excited na din akong sumali. Ikaw, Sir Agapito. Ayan, so i-mention mo talaga siya. And of course, Facebook makikita niya talaga yun na naka-mention siya. Makikita niya dun na, ay, si ma'am, nag-expect talaga siya na sumali ako sa business. O yun, meron na naman silang bagong sumali. So yan ang maiisip talaga niya. Na hindi lang pala siya ang sumasali sa business, kundi ang dami din palang mga taong sumasali, hindi lang siya. So talagang mapunta sa kanyang isipan na, naku, yung spillover system. Ayun, so doon naman, papasok sa kanyang isipan yung spillover system. Naku, meron nang nauna sa akin, dapat ko talaga bilisan. 'Di ba? So that's one way din na maka-follow up ka sa business natin na hindi mo sinasabi about business. Ayan,
tell me, di ba, sa TikTok nga, tell me that you're following up here about the business without saying business. Ayun. So, paano ba? Mag-mention ka lang sa kanyang pangalan sa mga postings natin. Ayan. So, next is send them pictures of new transactions daily. This is a personal follow-up na. Personal follow-up na magsisend ka mismo sa kanila ng pictures ng mga transactions natin, mga tsumeke sa business natin. So, isend mo sa kanya para naman maging updated siya sa business natin. 'Di ba? So, yan ang magiging yun yung magiging push sa kanya na bilisan din niya ang pagnenegosyo. Next is greet them every morning. So, hindi pwede na after mo madiscusan yung prospect mo, qualifier mo, after that, hindi mo na siya fina-follow up. Dapat talaga, mini-message mo pa rin siya ng good morning, send motivational and inspirational quotes, once in a while to uplift them. Kasi hindi natin alam, baka meron din sila mga pinagdadaanan na problema. So, mag-send tayo ng mga motivational and inspiring message para sa kanila. Para naman din maging parte tayo sa magandang araw nila. 'Di ba? So, greet them every morning. So, have a conversation to them regularly. So dapat every day. So, next is remind them regularly about speed and positioning and how effective and doable our system is. So, remind ka sa kanila. Yung pagnenegosyo natin, ang dali lang kasi magre-remind ka lang naman sa kanila. Remind them every day about dapat bilisan mo na sa makasali ka sa business. Yung positioning natin, dapat bilisan mo na makapositioning ka. Position mo yung sarili mo as soon as possible. Kasi pag mabilis ka talaga makapositioning, mabilis ka kumita, mabilis ka makapasok sa business, mabilis ka din kikita sa ating negosyo. It's all about the matter of speed. 'Di ba? So, pag mabilis ka talaga kumilos, mabilis ka talaga umasenso, 'di ba? Makita mo sa mga taong palangya-langya, mga taong ang tawag nito, malangya kumilos, 'di ba? Kung malangya kumilos ang isang tao, maliit lang din yung kita. 'Di ba sa trabaho nga hindi pwedeng langya-langya ka. Kasi sa trabaho pag langya-langya ka, papagalitan ka talaga ng boss mo, sisibakin ka sa pwesto. Same din sa business natin. So, ang purpose po niyan is para ikaw hindi ka ma-left behind. 'Di ba? So, dapat talaga mabilis ka kumilos, mabilis ka mag-isip, mabilis ka maka-catch up. So, i-habit mo talaga yan na mabilis kang kumilos sa mga bagay-bagay, 'di ba? Kasi one of the criteria of being a successful person is yung mabilis kumilos. So, importante 'yun kasi yung oras tumatakbo. Yung oras hindi mo na yan makikita ulit. Yung buwan hindi na yan makikita ulit. Pwede mo siguro makita next year pero hindi na the same year. So, yung oras natin tumatakbo, yung edad natin tumatakbo. So, dapat talaga, sa batang edad mo ngayon, makastart ka na sa business para mabilis kang kumita. Right? So, next is the invite them again in our Zoom Business Preview. So, wag mong kalimutan na one way of follow-up sa kanila is encourage them to join our business meeting every 7 p.m. So, meron tayong business preview. This is the best way to follow up your qualifiers. Kasi, papapasukin mo sila sa ating Zoom meeting. So, sa Zoom meeting natin, marami kang mga speakers na makikita doon. Yung mga coaches natin, yung mga mentors natin, makikita mo sila sa business preview. So, yung mga qualifiers mo, pag iba't ibang tao yung makikita nila, talagang ma-encourage sila na ang ganda pala ng business. Kasi ang dami dito nagtutulungan, ang dami natin mga ka-business partners, mamamangha talaga sila kasi iba't ibang background yung mga business partners natin dito, yung mga speakers natin, yung mga sharers natin, iba't ibang background sila. So, in that way, mamamangha siya and that would be a helpful way na ma-push talaga sila na sumali. Kasi ma-challenge sila eh. Ayun nga, welder lang nga yun, sumali sa business. Ngayon, umasenso. How much work kaya ako? Professional ako. Tapos papasok ako sa ganitong klaseng business. Mas malaki pang mangyayari sa akin kasi advantage ako. So, dyan nila ma-realize. Dyan nila makikita talaga their advantage of doing the business. So, next is maintain your communication with them even if they are no longer responding your messages. So, kahit wala silang chat, kahit wala silang reply sa inyo, keep on communicating them pa rin. So, communicate them kasi hindi natin alam, baka busy sila. So, while communicating them, ayun, so i-take note mo din yung mga qualifiers mo. That is the purpose of having a prospect list. Kasi yung mga prospect list mo,
Ayun. So, markahan mo din doon kung sino ba yung na-explainan mo, sino ba yung for follow-up mo. So, dapat meron kang ganung mga notes, meron kang ganung mga checklists. So, sino ba na ba yung na-follow up mo ngayong araw na to? Na-follow up mo na ba to? Again, you need to maintain the communication kasi importante yun meron kasi majority dito sa negosyo, hindi nakakasali on the spot. Majority sa mga nag-join sa business natin, hindi nakakasali on the spot. Ang ginagawa, after 5 days, sumali, dyan pa sumali. After 10 days, dyan pa sumali. After 15 days, dyan pa sumali. After 1 month, dyan pa sumali. So, advantage talaga pag ikaw nagme-maintain ka ng communication. 'Di ba? So, hindi mo alam kung sino pa yung matagal sumali, sila pa yung tumatagal sa negosyo natin. Sila pa yung mga nagfo-full time sa business natin, yung mga matagal sumali, 'di ba? So, hindi mo talaga alam 'yan. So, all you have to do is just maintain your communication and of course, taasan mo yung pasensya mo. Kasi sa business natin, this is a business na kailangan talaga ng mataas na pasensya. Right? 'Di ba? So, imagine na para ka lang ding nangliligaw dito. Nasa pagpangliligaw mo, hindi ka naman agad-agad sinasagot ng babae. Mas mabavalue mo talaga yung worth ng isang babae pag matagal ka niya sinagot. Ayun. Ayan, 'di ba? So, ang gagawin mo talaga para makuha mo yung yes niya, of course, you need to have a lot of patience, taasan mo yung pasensya mo, and while waiting, i-pray mo din sa Panginoon na, Lord, sana itong tao na to makahanap na ng pera para makasali. Lord, sana Lord, itong tao na to, i-bless mo pa to ng marami para pag maraming blessings niya, makakasali din siya sa business natin as soon as possible. Ayun. So, dapat ganun ka mag-isip na whatever you have right now, sino man yung mga tao na nakakausap mo everyday, hindi pa yan nakakasali but still, pray for them. Pray for them na totoo yung sinabi nila. Pray for them na maghahanap talaga sila ng paraan para makasali sa business. Pray for them na i-bless talaga sila ng mabuti ni Lord para naman makasali sila sa business natin as soon as possible. And if feel mo talaga sa kanila na you care for them, if feel mo talaga sa kanila nga, uy, i-pray kita bless you, God bless you talaga, more blessings to come sa'yo, excited na ako na makasali ka sa business natin. Because if you're talking about blessings, if you're talking about gratitude, if you're talking about God, ibang-iba na yung mangyayari dyan Kasi if you have the wisdom, if you have the blessing na ibe-bless mo yung tao, talagang ibang-iba na yung umiikot dyan. Kasi yung Panginoon na ang gumagalaw dyan. And hindi mo nang mamamalayan na akala mo after 15 days pa siya makakasali. Pero nakasali na din siya as soon as possible. Nakasali na siya after 5 days. It's because the blessing of God, yun na yung tumatrabaho niyan. So, all you have to do is just be grateful, feel happy, feel excited, and of course, feel of hope na yung tao na yan, sasali talaga yan. Be excited yan. Kasi lahat ng tao, actually, walang taong hindi gusto ng negosyo. Lahat ng tao talaga gustong-gusto magkaroon ng extra income. Bakit may mga taong magsisay no sa atin? Dahil hindi lang siguro nila naintindihan yung business. Kaya, let's pray for them na maintindihan nila ng mabuti. Right? So, next naman is the handling rejections. Ayan, yan yung panglima natin. Yung panglima natin is the handling rejections. Ang pag-handle ng rejections ay talaga namang normal lang na marireject talaga tayo ng tao. Kasi hindi pa lang tayo nagnanegosyo, na-reject na tayo, right? So, mga kalalakihan dyan, ilang beses na na-reject, diba? Ayan, just kidding aside. So, itong handling rejection, sa negosyo din natin, of course, marireject tayo. Huwag kang mag-expect yan sa lahat ng na-expinan mo sa negosyo, sasali na yan sa business. Kasi this is a business with full of rejections. Ayan, lahat ng negosyo may rejection talaga. Lahat ba ng pumapasok sa Ayala, bumibili ng mga products sa Ayala, bumibili ng mga gamit sa Ayala? Hindi naman, yung iba nagsi-CR lang doon, nagpapa-aircon lang, tumatambay lang, nagdi-date-date lang, tapos hindi naman bumibili, di ba? So, don't expect it na lahat talaga ng ma-expinan mo sa business, sasali agad-agad. So, ayun. How to handle rejections? Coach, what if i-reject tayo? Galit na galit ako, coach, pag nare-reject talaga ako, coach. Never in my life, coach, na na-reject ako. Di nga. Diba? So, pag sakay mo pa lang ng jeep, na-reject ka na kasi punong-puno yung jeep, hindi na pwede yung sumakay. So, we're in, normal sa atin yung rejections. The first time mo siguro ma-reject sa business. So, normal yan. So, sa rejections natin, ang gagawin mo dito, ang masasabi ko lang talaga dito na topic is, walang interesadong tao na hindi sasali sa business. Yun lang talaga.
Walang interesadong tao na hindi sasali sa business. Bakit? Lahat ng taong interesado, sumasali yan. Kaya siguro hindi yan sumali because hindi siya interested. Tama? Hindi niya nakita yung halaga ng negosyo. Hindi niya naintindihan ng mabuti yung business. Or talagang hindi pa niya time ang ganitong klaseng business na to. Kasi sa business natin, you need to look for the right people. Ayan, so ito yung lagi kong sinasabi sa lahat ng mga ka-business partners natin, even sa sarili ko din, na huwag kang matakot or huwag kang magalit pag nare-reject ka. Dapat nga maging happy ka. Because the moment na nireject ka ng isang tao, it means nabawasan na yung mga taong hindi para sa business mo, 'di ba? So, imagine na sabi kong sarili ko, ilagay natin yan para kumita ka ng malaki. Of course, madaming tao yung kakausapin mo dito sa business na to. Ilagay natin 100 persons, 'di ba? Para makita ka ng 4 na tao mo, you need to look for 100 persons. Ilagay natin yan, 100 persons yung prospectin mo. So, pag ako na-reject ako, actually, natutuwa ako. Kasi it means, out of 100 na taong kakausapin ko, at least 99 na lang. 'Di ba? 99 na lang. So, ako pag na-reject talaga, ako tuwang-tuwa ako kasi nababawasan na yung listahan ko. Yes! 98 na lang. Yes, 97 na lang. Yes, 96 na lang. So, alam mo ba, paliit ng palit yung numero. It means, palapit na palapit ka na sa right person mo. Palapit na palapit ka na sa taong para sa'yo. Ayun, ganun ako mag-isip. At dapat ikaw din, ganun ka mag-isip. Right? Kasi dito sa negosyo na to, ang negosyo natin is para lang siya sa mga seryosong tao. Na-specify doon for serious people yung hahanapin mo sa business natin. Ayun. Which is, yung 4 na yun, talagang seryoso, interesado yun sa business natin. So, kaya ni-reject ka is because hindi yun interested. So, okay lang yun. Alam mo, tinatawanan ko talaga pag nare-reject ako. And alam mo, excited na excited ako pag nare-reject ako kasi alam na alam ko, right person, palapit na ng palapit. Ayun. 'Di ba? So, yun, keep it in mind that all business is a rejection business. This is a numbers game. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. So, ayan, ang tawag namin dyan is the SW4 mentality. Ang SW4 mentality is, dito mo talaga, ito yung mentality na some will join. May ibang tao na sasali, may ibang tao din na hindi sasali. So, yung sa mga hindi sasali, ewan ko na sa kanila. Bahala sila. Basta importante, yung hinahanap natin dito is yung willing sumali. Yung gustong sumali sa business, yung gustong matulungan ng sistema, yung gustong magbago ang buhay dito sa Fast Track 4x4 system. Yun ang tipong taong hinahanap natin. Yung taong may mga pangarap. Yung mga taong may gustong may marating sa buhay. Yung mga taong desididong umasenso, desididong kumita. Kagaya mo. Maghahanap ka ng taong kagaya mo. Kagaya mo kadesidido, kagaya mo na seryoso, kagaya mo na interesado sa business, yung kagaya mo na palaban. Yan ang klaseng taong hinahanap natin. Kaya ni-reject ka nun kasi hindi siya katulad mo. Hindi siya katulad mo na achiever, hindi siya katulad mo na may pangarap sa buhay. So, ganun lang siya. So, wag tayong, never take rejections personally. Yun talaga masasabi ko din para sa inyo. Never take the rejections personally. And rejection, guys, tawanan nyo lang. Yung rejection, tawanan nyo lang yan. Kasi it means, yan ang senyales talaga na yung right person palapit na ng palapit sa'yo. So, it means the more na ma-reject ka, the more na palapit ka sa taong para sa'yo. The more na papalapit ka sa right persons na inanilaan ng Panginoon para sa'yo. So, always think that way. So, ganyan lang siya. And ganito siya, para mas maintindihan nyo pa ng mabuti, sa negosyo natin, of course, first nating mapaprospect yan. Sa paprospecting natin, hindi ko pala mention kanina, sa paprospecting natin, guys, meron tayong tinatawag na cold market and warm market. Yung cold market natin is ito yung mga taong hindi natin kakilala. Yung warm market natin naman is ito yung mga taong kakilala natin. Talking about warm market muna, itong warm market, kakilala mo to. Ito yung mga taong unat-una sa lahat, ito yung malalapitan mo, ito yung mga tao na unat-una mo madidiscussan sa business natin. And I know for sure,
ito din yung mga taong unang-unang magre-reject sa'yo. Ayan. So, sasabihan ko na lang kayo agad-agad ha. Because that is majority na nangyayari eh. Kung sino pa yung tao malapit sa'yo, sila pa yung hindi sumasali. But it's okay. Because majority sa sumasali sa business natin, nasa mga cold market mo. Nasa cold prospect mo. And lahat ng mga tao na sumali sa business ko, to tell you honestly, sila lahat hindi ko kakilala. Facebook ko lang sila nakilala. Even sila Coach Glenn, sila Coach GL, kami lahat hindi kami magkakilala. Sa Facebook lang kami nagkakakilala. Dito lang sa business kami nagkakakilala. So, yan, masasabi ko lang talaga yung cold prospect natin. Malaki tayong market sa cold prospect natin. So, wag kang mabala. Wag kang mag-alala. Wag ka talagang mag-alala. So, sa cold work prospect natin, 100 prospects, ilagay natin 100 prospects. Ito yung mga taong prospect mo. Sa 100 prospect mo, hindi, yan, meron kang mga warm prospect dun. 60 yan ang warm prospect mo. Yung mga nakilala mo na, unti-unti mo na nakilala sa Facebook, yung mga na-friends mo na, unti-unti mo na silang nakilala sa mga postings mo, sa mga Facebook mo. So, na-friend mo na sila. 60 yan is mga friends mo na. 60 yan is yung mga nakilala mo na. Next naman is hot prospect. Itong hot prospect is ito na yung nag-close mo na. Naku-close mo na sila kasi marami na siyang binahagi sa'yo, marami na siyang sinishare sa'yo, yung mga secrets niya, sinishare ka na. So, yung mga problema niya sa buhay, sinisharean ka na niya. So, yun na yung mga hot prospects. And after that is, yung mga hot prospects yan, 20 nun. 20 ang mga hot prospects mo nun. Sa mga 20 hot prospects mo yun, sila na yung mga taong na-explain mo na sa business, sila na yung mga taong nababahagian mo na sa negosyo natin, sila na yung mga taong na naku-close deal mo na. Alam mo, sa 20 hot prospects mo, may 10 pay-ins ka na mapapasali dyan. Ayan, so talking about pay-ins, ito po yung mga sign-ups natin. So, out of the 100 cold prospect mo, meron kang napasaling 10. Ayan, so yan yung average, yan talaga yung ratio natin. Out of 10 is meron kang 10 tao na mapapasali sa business. Imagine na, from 100 down to 10, which is hindi lahat talaga sasali sa business, which is normal lang yan. So, ang tawag niyan is the funnel natin. Yan yung funnel natin, wherein sasalain dito kung sino man talaga yung seryoso. And kung sino yung tatagal talaga na magipag-friend sa'yo, sila talaga yung mga interesado sa business. Kasi, along the way, pag yan, nakikilala mo yan, na-friend mo na yan sa Facebook, na magtatanong talaga yan sa business mo. Paano ba gagawin yung business mo? Paano ka ba kumikita dyan? Gusto kong sumali dyan. Sharean mo naman ako sa itong business. Talagang sasalain dito yung mga right persons. So, wag na wag ka talagang magagalit pag i-reject ka. Dapat magpasalamat ka. At least, dahan-dahan nang nasasala yung mga prospects mo. Right? So, imagine na 100 is to 10. So, sa 100, out of 100 cold prospect, may 10 persons na sasali niyan. So, sa pay-ins naman, sa pay-ins natin, so, ilagay natin, ito yung ratio sa pay-ins natin. Sa 10 tao na madidiskussan mo, may isang pay-in yan. 'Di ba? So, to simplify, sa 10 tao na may explain mo sa business, may isang tao sasali niyan. 10 is to 1. Kaya nga, i-goal natin everyday na marami tayong discussions everyday, every week. Kasi the more na marami kang diniskussan, the more na marami kang in-experience sa business, the more din ang mga taong sasali sa'yo. 'Di ba? So again, this business is a numbers game. Kaya, madami yung mga prospects mo, madami din yung sasali para sa'yo. Right? So, ayan. So, guys, napakalupit ng ating training tonight. Hopefully, naintindihan nyo ang lahat ng mga sinasabi namin. Hopefully, naintindihan nyo na mabuti yung negosyo natin. Right? Kasi ito lang din po ang lagi naming inuulit everyday. Ito yung sikreto namin bakit lagi kaming nakakapang-direct every month. Sa side ko, every month talaga nakakapang-direct talaga ako. Hindi ko talaga na-break ang record na yan because sa mindset ko pa lang, sabi ko nga, kayang-kaya naman eh. Kayang-kaya mo i-manage yung oras mo. Hindi naman siya ganito parehas ng trabaho na kailangan mo talaga ng 8 hours para magtrabaho ka. Sa negosyo natin, in your vacant time, 1 hour, 2 hours, 3 hours man yung vacant time mo, kayang-kaya mo pa rin magawa yung business. Basta all you have to do is just to manage your time, manage your time talaga. Manage mo yung mga schedules mo. Kasi, pag ma-master mo lahat na to, itong basic skills natin, pag ma-master mo lang talaga to lahat, I know for sure,
magiging unstoppable ka. Walang tao na makakapapigil talaga sa'yo pag ma-master mo to. Walang tao, walang coaches na pipigil sa'yo sa pagpapapay-in kasi I know for sure, pag ma-master mo itong mga bagay na to, talagang halimaw ka na magpapay-in. Halimaw ka mang-direct. Lupet na lupet. Imagine, kasi skills lang na-master mo eh. Basic skills lang na-master mo sa negosyo natin. So, ma-master mo yung ating, ma-master mo lang yung ating online prospecting. Ayan, yung mga yung bagay na yan, talaga namang ang lupet-lulupet. Ma-master mo lang yung ating business presentation. Okay, importante talaga na ma-master mo siya. Ang 5 basic skills natin, una sa lahat, yung online prospecting. Pangalawa is the business presentation. Pangatlo is the closed deal. And pang-apat is the follow-up. And pang-lima is the handling rejections. Pag ma-master mo ang 5 skills na yan, for sure, unstoppable ka talaga. Pag ma-master mo yan, talagang walang makakapapigil sa'yo sa pagdedirect, sa pagpapapay-in. So, diba, yan dapat. So, imagine, kahit wala na yung coaches mo, yung mga mentors mo, pag ma-master mo yan, lupet mo na. Diba? So, yan po ang mga sikreto namin. Bakit dadami tayong transactions dito sa Fast Track? Bakit unstoppable ang Fast Track? Bakit yung Team Impulse unstoppable? Yung mga tao, hindi talaga natitigil yung pagsali nila dito sa business kasi lagi po kami nang dedirect. Kami mga coaches nyo, lagi po kami nang dedirect. Kami mga mentors nyo, lagi po kami nag-share sa business. Every time na may tumatawag sa amin, ang topic namin is all about business. Sabihin nila, magtatanong yan, kumusta ka? Ang sasagot namin, okay lang talaga ako kasi napakalupit ng business ko talaga. Ayun, kahit hindi nagtatanong sa negosyo, pero sinishare mo na yung business eh. Ganon, kumusta ka? Ang ganda mo naman. Sabihin ko talaga na, yes, of course, maganda talaga ako kasi nagnenegosyo ako. Yung mga produkto ko sa negosyo ko, yun yung ginagamit ko. 'Di ba? So, nagpaparinig talaga ako sa kanila all about the business and pinapa-feel ko talaga sa kanila na I'm very grateful of doing this business kasi this business really changed my life. Nag-change my mindset, iniba niyo yung iniisipan ko. Kasi unang panahon, talagang masasabi ko, nakagaya lang din sa'yo na hindi ko talaga alam kung paano gawin yung business. Hindi ko alam paano mag-prospecting, hindi ko alam paano mag-present, hindi ko alam paano mag-close deal. Pero ang ginawa ko lang is inaral ko lang talaga siya. Inaral ko siya, talagang hindi ako nagsawa, sinikapan ko, kasi 4 years nga nag-aaral ako ng college, hindi nga ako nagrereklamo niyan, hindi nga ako kumikita niyan. Ito pa kaya negosyo na to. In just a matter of 1 month, pag-aralan ko to, for sure, kikita talaga ako. Kagaya mo din, pag-aralan mo siya 1 month. Sharo naman, sa loob ng isang 1 month, hindi ka matuto niyan. So, 1 month, pag-aralan mo talaga to, i-habit mo yung 5 basic skills natin, i-habit mo yun everyday, and of course, yung mindset mo dapat, alamin mo talaga na negosyante ka na ngayon. So, talagang bawal na hiya-hiya. Noon, mahiyain kami. Mahiyain din ako, kagaya mo. Na una't-una sa lahat, nahiya ako na mag-explain sa business. Nahiya ako na mag-share sa business. Pero alam mo, ang ginawa ko sa sarili ko, kung gusto mong umasenso talaga, dapat tanggalin mo yung hiya mo. Tanggalin mo talaga yung hiya mo. Hindi ka pangit, maganda ka, gwapo ka. Hindi ka lang nag-e-effort na magpaganda. Hindi ka lang nag-e-effort na magpagwapo. Ayan. So, yan lang talaga yun. So, talaga, dinidisiplina ko yung sarili ko. Dinidisiplina ko yung sarili ko na ito yung kailangan kong gawin para sa business. Ito yung kailangan kong gawin para kumita ng malaki. Ito yung kailangan kong gawin para umasenso. Na kahit may mga bagay na ayaw ko sana gawin, pero as long as nakaka-benepisyo siya para sa negosyo ko, ginagawa ko yan. Bakit? Sa pag-success, no excuses talaga. No excuses. So, dapat yung mga bagay na hindi mo ginagawa noon, gawin mo na ngayon. Especially yung mga bagay talaga na nakakapagpapa-asenso sa'yo. 'Di ba? So, kung noon hindi ka nagpapaganda, paganda ka na ngayon. Kung ikaw naman noon hindi ka nagpapagwapo, hindi ka nagpapa-skincare, pagwapo ka na ngayon kasi yan ang puhunan mo para sa negosyo natin. So, 'di ba? So, lahat tayo ay ginawa ng Panginoon ng mga magagwapo at mga ganda. So, tandaan mo yan. Lahat tayo mga ganda tayo. Kaya wag kang mahihiya na mag-explain sa business talaga. Be proud of doing the Fast Track. Be proud of doing this business because ang napakaganda dito, you are sharing the good news to a lot of people. Binabahagi mo sa karamihan kung gaano ba kaganda
and ka-effective ang business na to. And remember, para ka lang din nagbabahagi ng blessings sa iba. So this is a blessing. Pag talagang in-spread out mo to sa lahat ng tao, talagang i-bless at i-bless ka talaga ni Lord. Kaya nga, pag the more na marami kang natulungan dito sa Fast Track, the more ka din kikita dito sa business natin. So, hopefully, na naintindihan niyo yung point natin dito sa training na to. Hopefully, madami kayong natutunan. And of course, I pray for you na matuto kayo as soon as possible sa ating 5 basic skills. And of course, this is the volume 1 training natin. So, next training naman din natin, see you all naman for our next volume of training. Wherein, talagang i-breakdown natin ang lahat ng mga skills natin dito sa business na to. So, hopefully, I will see you next time sa ating training. Hopefully, you don't miss any training natin kasi sa training natin, talaga, the more you learn, of course, the more you will earn. I'm Coach Rosal Batoktoy from Team Empires. Thank you very much, guys, and see you all for our next training. Goodbye!